Paano ba natin ginagawa o tinutupad ang ating mga tungkulin bilang Kristiyano? Mapagpalang araw ng Lunes sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ngayon ay araw ng Lunes, Lunes Santo, unang araw sa pagpasok natin sa linggo ng Semana Santa. At maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay at ang aking dalangin palagi gaya ng sinasabi ko na maging mabunga ang ating mga pagninilay. Magsikap tayo araw-araw na maging mabuting tao, maging mabuting Kristiyano. Sa araw na ito, pagnilayan natin ng mabuti kung ano ang mensahe na gustong ipaabot ng ating mga pagbasa, lalong-lalo na ng ating Ebanghelyo. Sa araw na ito, mga kaibigan, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 12, versikulo 1 hanggang 11. Ano ba ang nilalaman ng ating Ebanghelyo sa araw na ito? Dito napansin natin na sa pagdiriwang ng Passover sa ika-6 na araw, si Jesus ay pumunta sa Betania kung saan ay kanyang muling binuhay ang kanyang kaibigang si Lazaro. At nang pinaghandaan sila ng hapunan, si Marta, ang kanyang kapatid, ay nagsilbi sa kanila at pagkatapos, ang isa pang kapatid na si Maria ay nagdala ng mamahaling pabango at hinugas niya ito sa paa ni Jesus at pinunasan ng kanyang buhok. Nang makita ito ni Judas Iscariote, sabi ni Judas na isa sa mga alagad, sabi niya, sayang yung pabango. Pwede pa sana nating gamitin ito na ibinta at kung maipagbili natin ito, yung pera na makuha natin sa pabangong ito ay pwede nating itulong sa mga mahihirap. Kaya lang, alam ni Jesus kung ano ang kanyang iniisip at kung ano ang tunay na dahilan kung bakit niya sinabi yon. Kaya sinabihan siya ni Jesus, oo nga, ang iyong nasa isip palagi ay ang pagtulong sa mga mahihirap, ngunit ang iyong puso, ang inyong isip ay wala sa akin. Mga kapatid, malaking sampal ito kung titingnan natin kay Judas Iscariote. Pwede rin tanungin natin ang ating mga sarili. Gaya ng sinabi ko, paano ba natin tinutupad at ginagawa ang ating tungkulin bilang alagad at bilang tagasunod ni Kristo? Bato-bato sa langit, minsan posible may ilan sa atin na gumagawa oo nga ng kabutihan, ngunit ang nasa puso nila ay iba at malayo ito kay Kristo. Halimbawa, kung tumulong sila, ang kanilang iniisip ay tulungan din sila. O pwede ring tumulong sila dahil may kailangan sila. Hindi yung tumulong sila dahil alam nila na yung ibabahagi nila sa nangangailangan ay isang paraan ng papapahayag ng kanilang pakikiisa at pagkilala bilang kapatid, at ang ginawang ito ay isang tungkulin bilang Kristiyano. Kaya mga kapatid, tingnan natin ng mabuti yung ating mga layunin at kung paano natin ginagawa ang ating mga tungkulin. Ginagawa ba natin ito ng buong katapatan? Ginagawa ba natin ito ng buong puso na wala at hindi natin iniisip kung ano man ang kabayaran nito, ngunit ginagawa natin ang lahat dahil ang ating nasa puso ay ang pagpapadama ng pakikiisa, pagpapadama ng pagiging Kristiyano, pagpapadama ng pagmamahal, pagpapadama ng pagpapahalaga sa kanila. Kung gumawa man tayo ng kabutihan, tingnan natin ang mabuti
na itong ginagawaan ito, ang isa sa mga layunin ay ang pagiging alagad, at ginawa natin ito, bunga ito ng ating pananalig at pananampalataya kay Jesus. Patnubayan nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Jesus, turuan mo kaming maging tapat at maging tunay na disipulo mo. Tulungan mo kaming maging mabuti sa lahat ng aming ginagawa. Amen.